The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Simeon came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, Simeon took Jesus into his arms and blessed God, saying, "Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you prepared in sight of all the peoples, a light for revelation to the Gentiles, and glory for your people Israel." The father and mother of Jesus were amazed at what was said about him. And Simeon blessed them and said to Mary his mother, "Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted, and you yourself a sword will pierce, so that the thoughts of many hearts may be revealed." My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa mga taong marunong pong maghintay, ay dumarating ang biyaya ng Panginoong Diyos. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, bahagi na po ng buhay natin na tayo'y nag-iintay. Ano pong inihintay ninyo sa buhay? Napanood ko sa telebisyon, marami sa ating mga kababayan ang naghihintay ng ayuda. Yung iba'y maghapong pumipila, yung iba'y nagre-reklamo pa sapagkat nahirapan sa paghihintay, pero sa bandang huli tuwan-tuwa naman na matanggap ang ayuda. Yung iba'y naghihintay ng sweldo sapagkat kinsinas na, yung iba'y sa katapusan, yung iba ay naghihintay ng pagdating ng kalang mahal sa buhay, yung iba'y naghihintay na makahanap ng trabaho, yung mga buntis naghihintay ng 9 na buwan para makapanganak, hindi pwedeng madaliin. Yung mga magsasaka, naghihintay ng ilang buwan bago anihin ng kanilang palay. Yung iba, katulad ng paghihintay ng bulaklak ng cactus, umaabot po ng dekada bago lang makita ang bunga. Tayong lahat ay naghihintay ng iba't ibang mga bagay sa buhay nito. Yung iba'y taon ang inaabot, yung iba'y dekadang inaabot. Pero paano na kung ang paghihintay mo ay abutin ng habang buhay? Ganito po ang kwento tungkol kay Simeon sa ating Ebanghelyo. Hinihintay niya na dumating ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo, ng buong buhay. Ayon sa tradisyon, mga 113 years old na si Simeon nang dumating ang ating Panginoong Jesus sa buhay niya. Napakatagal po. There is something heroic about Simeon. Hero po ninyo yon. Kaya po kaya nating maghintay ng ganoong katagal? Di ba tayo mainipin? Ang tawag nga sa henerasyon natin ay the click generation, sapagkat click tayo ng click sa computer, click tayo ng click sa ating mga cellphone. Yung mga videos na ating pinapanood, hindi na natin tinatapos, hindi na natin mahintay. Yung mga pages natin titingnan, lipat tayo ng lipat, click tayo ng click. Kaya mukhang napaka mainipin na ng henerasyon na ito, hindi po ba? Pero ang paghihintay ay napakahalaga sa buhay natin. Maraming leksyon na pwede nating matutunan kapag tayo naghihintay. Tinatawag natin yung maturing process na maaring tinuturo sa atin ng ating Panginoong Diyos kung paanong humaba ang ating pasyensya. Tinuturo sa atin ng Panginoong Diyos ang endurance, kung yung determinasyon natin na huwag tayong give up kapag meron tayong pangangailangan. Sa ating paghihintay,
nakakapag-ipon din po tayo ng lakas. Kung hindi pa dumarating yung hinihintay ninyo, maaring hindi pa ito yung panahon sapagkat ang Panginoong Diyos ay may sarili pong timing kung kailan niya ibibigay ang ating hinihiling. Baka ang sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos ay maghintay ka lamang. Maghintay ka lamang at darating din yon. Hindi po ba? Ganito si Simeon. Binabanggit sa Ebanghelyo na mayroong dalawang mabuting katangian si Simeon. Sinasabing he is just and a devout person. Marahil habang siya'y naghihintay, ginagawa niya ng mabuti kung ano yung relasyon niya sa kanyang kapwa nang mayroong katarungan. Yung taong makatarungan sa kapwa, di may inip yan sa kanyang paghihintay, sapagkat alam niyang ayos ang kanyang relasyon sa kanyang kapwa-tao. Siya isang taong deboto, na ibig sabihin, matindi ang kanyang relasyon sa Panginoong Diyos. Tayo po dito sa Manawag ay nagdiriwang ng kapistahan, magdiriwang sa isang linggo sa darating na Miyerkules, ng kapistahan ng Mahal na Birheng Maria ng Manawag, Summer Feast. Marami ang naghihintay, marami ang nagdidiboto, marami ang nagnunubina. Ito po'y palatandaan ng pagsasaayos natin, pagpapatindi ng ating relasyon sa mahal na ina, at ganoon din po sa Mahal na Birheng Maria. Ganito si Simeon, isang taong makatarungan, isang taong merong matinding debosyon sa Panginoong Diyos. Araw at gabi, pupunta siya sa templo upang hintayin ang pagdating ng Panginoong Hesus. Sa bandang huli ang banggit sa ating Ebanghelyo, sumasa kanya ang banal na Espiritu. Bago ang Pentecostes, ang banal na Espiritu ay binibigay lamang doon sa mga pinipiling tao. Ngayon po kasi, tayong mga tao ibinyagan, pwede po nating sabihin na nasa sa atin ang banal na Espiritu. Pero nung unang panahon, binibigay lamang ito doon sa mga taong pinipili sapagkat meron silang tanging responsibilidad o a task to be made. Si Simeon, napili siya ng Panginoong Diyos upang maging saksi sa pagdating ng Mesiyas. Nauna nang naging saksi ang mga pastol. Ngayon ay si Simeon at si Ana kasama niya. Pareho silang matanda na. Pero sa kabila ng kanilang katandaan, sila'y nagpahayag na dumarating ang kaligtasan. Sabi ni Simeon, nakita ko na ang liwanag, nakita ko na ang kaligtasan ng buong mundo. At ang sabi niya sa mahal ng Birheng Maria kay San Jose na nagtataka pa at sa ating Panginoong Hesus, Panginoon, mapayayao mo na ako. Pwede na akong mamatay sapagkat nakita ko na ang aking tagapagligtas. Kumpleto na ang kanyang buhay nang makita niya ang liwanag. Ano pong pakiramdam niyo sa inyong buhay? Kumpleto na po ba? Ano pong pakiramdam niyo sa inyong buhay kung tayo mamamatay? Hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung sa paanong pamamaraan. Si Simeon, nasabi niya na, pwede na akong mamatay, handa na ako. Marahil handa na siya sapagkat ayos ng kanyang relasyon sa Panginoong Diyos. Handa na siya sapagkat okay na ang kanyang relasyon sa kanyang kapwa. Kung tayo po'y kukunin ng Panginoong Diyos, sana'y abutan tayo na wala na tayong regrets sapagkat binati na natin yung taong dapat nating batiin. Pinadala natin yung text message o yung sulat doon sa taong gusto nating makausap na pinipigil natin na ayaw pa nating kausapin hanggang ngayon. Sana kung darating man ang Panginoong Diyos sa buhay natin, wala na tayong sama ng loob. Sana ang pakiramdam natin, more or less, nagagampanan na natin ang mission natin sa mundo.
kapag ka dumating ang ating Panginoon. Panalangin po natin sa mahal na Birheng Maria na dalhin din niya sa buhay natin, ipakita rin niya sa buhay natin ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Yesus. Maghintay lang po tayo. Ang Panginoong Diyos ay laging dumarating sa ating buhay. Gustong-gusto niyang ibigay ang mga biyayang ating kinakailangan sa sarili niyang panahon, sa sarili niyang timing. Gawin lang po natin kung ano yung dapat natin gawin sa buhay nito. Araw-araw, kumilos lang po tayo na may pagtsatsaga, nang merong katarungan sa ating kapwa, at nang merong debosyon sa ating Panginoong Diyos. Ang buhay po natin ay nasa kamay ng Panginoong Diyos. Huwag po tayong matakot. Siya po ang nakakaalam. Nawa kapag dumating ang Panginoong Diyos sa buhay natin, masabi natin ang salita ni Simeon, Panginoon, maaari na akong umalis, maaari na akong mamatay, sapagkat nakita ko na ang iyong liwanag, ang ating Panginoong Yesus.